Record lang ako. Got. Okay, rinig? Rinig ba? Okay, sige. Okay na tayo dito sa ano ha. Ang sample natin ginawa dito ay digital thermometer. Ayan, may thermometer with thermistor. Tapos yan, testo. Sample lang natin yan. Kasi yung testo naman, thermistor naman yun eh. NTC ang sensor nun. Pwede nyong i-search kung hindi nyo alam. Pwede nyo i-search ang range, ang sensor type. Pwede nyong i-search. O tapos ito, isang ang ginawa natin ditong sample ay thermometer with thermistor. Kumbaga ito yung thermometer. Minsan may thermometer lang, digital thermometer ang pangalan. Makinig muna kayo dyan. Makinig muna kayo dito. Ah, minsan digital thermometer lang to, walang thermistor sensor. Pero same lang 'yun ang calibration na. Ang digital thermometer with sensor, same lang siya ng calibration ng digital thermometer o mga ganon. Tapos same lang siya ng reporting format. Ngayon, ngayon itong isa, yung gagawin nga natin itong isang sample. Ang sample naman na gagawin natin ay RTD sensor. Ang gagawin nating sample ay RTD sensor. Ay, ito. RTD sensor or thermocouple sensor or digital thermometer with RTD sensor. Ay hindi pala yon kasi digital thermometer with RTD sensor yun eh. Yun yung sample natin kanina eh, na nauna eh. Ah, halimbawa, ang sample, ang pinakalibrate ng client, temperature sensor o kaya thermocouple sensor, RTD sensor, inlink natin to. RTD sensor pinakalibrate ng client. Ang kukuha na natin ng specs, yun ang ilalagay sa specs ng request form. Hindi yung hindi yung ano, hindi yung indicator, hindi yun ang ilalagay kasi ang pinakalibrate nila, ang pinakount nila ay RTD, hindi yung specs ng indicator. Ayan, RTD. Yung RTD may range yan. May range yan. Kung RTD lang, meron pa ring range yun. Pwede nyo ma-search ang range ng RTD. Kung PT100 yan, merong range yan na fix. Kung thermocouple yan, meron niyang range na fix. Kaya titingnan nyo yung sensor kung RTD. Kung transmitter, may iba-iba yon. Minsan 0 to 150, 0 to 200. Mas lalong may specs yun. Kasi hindi mo pwedeng computein yon sa Porta 20 kung walang specs. O, halimbawa ang RTD na sensor natin ay transmitter pala pinakalibrate. Tapos ang pangalan nila RTD sensor. Pwede yung pumasok sa RTD sensor. Pagpalagay mo ay 0 to 150. Halimbawa yung RTD ay 0 to 150. Example, resolution niya. Ilalagay natin yung resolution ng indicator. Kahit walang indicator, yung RTD sensor, ilalagay natin dito. Yun nga yung sinasabi ko kanina. Kahit ilagay natin dito yung resolution ng RTD sensor na galing sa indicator, ang lalabas pa rin sa kanya ay i-hide na natin tong DT kasi hindi na yan yung sample natin. Unhide natin ang TS. Ibig sabihin yan, sensor. Yan. Saan nakalagay yung ano? Nandito ba sa sensor? Wala. Dito nakalagay sa indicator. Makigets nyo naman yan pag nagkakalibrate kayo, makigets nyo yan. O 0.1. O ano bang brand ng testo? O pagpalagay natin na ano, ng RTD sensor, pagpalagay natin na Endres Enhauser, gawin na natin E plus H para mabilis. O tapos model, pagpalagay natin TM. Kung ano yung TM411. Serial number. O pagpalagay natin yan. O identification, malamang. PS yan. PS01.
Ang RTD sensor, pag RTD sensor lang ang pinakalibrate, hindi transmitter yon. Ngayon, kung papakalibrate nila loop na transmitter, RTD ang tawag nila, okay lang. Kasi RTD naman talaga sensor nun eh. Kung temperature transmitter tawag nila, okay lang din. Basta ang calibration natin, loop. Okay lang din. Kahit RTD sensor, basta i-calibrate natin siya as digital thermometer. Ang temperature sensor, temperature transmitter, temperature controller with sensor, pwede siyang i-calibrate ng loop lahat na procedure. Kung halimbawa, temperature controller, pinakalibrate, drive lock, anong papangalan natin dito? E di, temperature controller, walang nakalagay dito. Pwede nating ilagay dito ang temperature controller. At sa bagay, may bukod naman na format pala yung temperature controller. O sige, wag na yun. Pero pwede rin yun ditong gamitin. O RTD sensor. Identification, ATS01. O thermistor. Sensor type. Ano yung RTD? Eh di RTD. Ano pa ba yon? Anong klaseng sensor? Eh di RTD. Aalamin mo lang kung anong PT. Yung PT, platinum yon, yung 100 ohms yon. Yung PT 100. Yung PT, ibig sabihin nun, platinum. Yung 100 ohms at 0 degrees Celsius. Yun. Ibig sabihin, pag tinusok mo daw yung RTD sensor na PT 100 sa yellow, sa 0.100 ohms dapat yon. Kung hindi 100 ohms, maaaring may problema na yung PT 100 RTD. O, gawin natin RTD PT 100. Anong immersion? May nakita akong datasheet, walang immersion. Ang pag-calibrate mo, dinrive lock mo. Paano naman nangyari yun? Hindi mo nakuha. Sasabihin mo, wala. Hindi mo nakita. Dinrive lock mo. Sinalpak mo sa drive lock. Dapat na immersion ka. 75 mm. Pag nag-loop ka, may immersion ka. Ngayon, kung tinabihan mo lang, dapat na immersion ka pa rin. Kasi dapat lumabas doon. Dinrive lock mo yun. Wala sa procedure natin ang tinabihan. O ngayon, nandito na tayo. Ano ba ang maaring indicator niyan? Yung sinabi ko kanina, fill out if UUT is temperature sensor with indicator only. Ano bang maaring indicator niyan? Minsan digital thermometer, minsan temperature controller ang ano niyan, ang sensor niyan, ang ano, ang indicator, minsan temperature controller, minsan SCADA, minsan HMI, minsan temperature indicator ang tawag. Minsan kayo maglagay o pagpalagay mo, minsan chart recorder, o ilagay natin sample. Minsan chart recorder. Saka nyo piliin ang chart recorder. Minsan ganyan, chart recorder. Walagay natin ang chart recorder yan. O anong brand ng chart recorder? Ay anong range? Kung, kung may range kayo ng RTD sensor, yun na rin ang ilagay nyo. Dito, same lang yun. Kung mayroon na kayong naka-program na yan, range niya doon sa range ng RTD. Palagay natin 0 to 150 kasi 0 to 150. Dapat tugma yan. Dapat magkapareho yan ha. Hindi yan magtatagpo pag magkaiba yan. Dapat pareho ang range. Ang hindi lang ang nagtatagpo lang na magkaibang range, transmitter, pero nagtatampo sila sa 100%. Hindi sa signal, sa 100%. O tapos manufacturer, ano yung manufacturer ng chart recorder? Pagpalagay mo, ang chart recorder mo ay, ano bang madalas na chart recorder? ABB. Siguro alam niyo yan, ABB. ABB Commander. Commander 1000. Pagpalagay mo yan. Ang serial ay, identification, CH02. Tapos ang kinalibrate, siyempre, on-site. Alangan naman dalhin mo yan doon, babaklasin mo yan. Wala kang date receive. Ngayon, dahil nabura mo dito, pwede naman pala. Nabura ko tuloy yung nakaniling ko pala. Kahit hindi mo ilagay kahit hindi mo tanggalin yung date receive, hindi naman lalabas yan dito. Anong nangyari doon? Hindi, na-link ko. Nakalink pala. Anong nangyari doon?
Nailin ko pa. Nari dito. Matawag. Wait lang. May nagka-trouble dito sa akin. Unprotected. Ano to? Maya, tingnan ko lang nagka-trouble dito sa ano. Ano nangyari doon? Unhide natin ang DT. At back. Oh, ganun din. Ba't nangyari? Ulit lang may trouble. Ayun, tama naman dito. Ano nangyari ganyan? Sir, Ano? yung iba sa report format ng 2022, parang may ganyan din. May ganyan? Oo, sir. Ba't yung sample ko kanina wala? Mamaya. Mamaya, saglit. Titingnan ko. Bakit? Oh. Wala. Wait lang, ito troubleshoot ko pag saka na pala. Nabro ba ako dito? Ah, baka dahil sa link. Nawala nga pala yung link ko. Gawin natin September 2023. Ayan, 2024. Nilink ko kasi. Yeah, so may nakita kang ganito sa format? Ha? Oo, sa 2022. Ah, sige. Kasi nag-report ako kanina, sir. Sige, troubleshoot ko kasi kusa dapat mawawala to kapag nag-in-house. Nasaan na yung in-house? Ayan. Pag in-house, pag on-site, ayun, nagaganon. Buti nakita natin, isa-isa natin. In-house. Pag in-house, doon. Sige, troubleshoot ko na ngayon. Nga. Ay, nakaano nga pala to. Nakalak. Wait lang ah. Troubleshoot ko lang to. Balikan ko.
Heat equals inverse. Oh, sorry. Dahil doon, nalagyan ko nga pala. Dahil doon. Nalagyan ko pala. Okay, troubleshoot ko na lang ulit to. Ay, ba't ko dinilit? Bihira ka. Mayroon pala akong na bagong link doon. Okay, sige. Saan ba tayo natapos? Ito. Ah, ang lalabas sa report natin, type ko lang to. Ito. Dahil ang sample natin ay RTD sensor, ito yung lalabas natin sa atin. Ang ang may specs, UUT, RTD sensor, ito Endress Plus Hauser, TM411, yan. Tapos nakalagay diyan ang syempre sensor type. Nakalagay 'yon sa specs niya. Dito, yung specification niya doon nakalagay sa RTD sensor. Identification, sensor type, immersion length, at stem length. Nakaseparate yung indicator niya. Ito yung indicator niya. Chart recorder. 0 to 150. O, nakita nyo dito, wala na yung resolution niya. Wala na rin yung range. Lumipat na siya dito. Kahit doon mo yan tinipe, lilipat yan doon. Ha? Nandito na siya sa range ng chart recorder. Yung resolution niya nandito na rin. Ito pa rin yung brand, yung model, serial ng indicator. Tapos, i-hide lang ulit natin. Ito. Ayan na yung ating report. Pareho lang ng gamit, pero magkaiba ng lalabas sa report, sa specs. Pareho lang kinalibrate. Ayan. Print screen tayo. O, yan na. O, yung una, digital thermometer or thermometer with sensor, same ng gamit, ganito ang labas. Yung isa, same lang ng gamit, pero ganito labas. Naintindihan ba natin yung sa pagkakaiba ng temperature sensor at digital thermometer? O sige, kung naintindihan natin, di tapos na tayo dito.
Sabay metal. Ganun din yan. Pareho lang yan ang thermometer. Ang magkakaiba, ang may iba lang doon, meron siyang capillary, meron siyang immersion length, meron siyang dial pace. Kung ano yung hinihingi, pareho lang yan. Punta tayo sa format ng ano. Oh, ito, papakita ko sa inyo. Temperature. Oh, halimbawa, bimetallic thermometer. Ano lang pinagkaiba? Wala. Sabay metallic. Ang meron lang, nadagdag, phase diameter. Oh, may stem length din, syempre. May immersion length din. Oh, same lang siya ng reporting ng digital thermometer. Yun lang ang naiba. Tapos, ba't hindi ko maklose? Anong nangyari sa ano ko? Screen. Nawala. O, tapos ano pa? Vapor thermometer. May iba lang dito, capillary. Bukod sa dial phase diameter, capillary na lang ang may iba. Data logger. Data logger, same lang din ng thermometer. Magkakaiba lang siya sa procedure. Non-contact thermometer, pareho lang din. Ito siguro, hindi na ito kailangan. Ito. Reporting ng, same lang din yan, ng gagawa dyan, temperature controller. Ayan, temperature controller, ayan, ang pangalan. O kung wala, i-type nyo ulit dito. O anong pinampato? Sa temperature controller, ano yung input signal mo? O RTD, RTD 100. Ano? Papa. Uy, tatanong ka dyan. Hindi naman maintindihan tanong mo. Mute, mute. Kala ko kung sino. O ano pang babato natin? RTD lang at thermocouple. Madalas. O may type yan. Thermocouple K. Basta may blue. Kailangan alam natin kung ano yung babato natin. Tapos may note na naman dito. Use in and hide. RTD or thermocouple. Okay na. Sa controller. Madali na yan. Madali na yan. Stop. Share ko muna. Iko-close ko lang. Iko-close ko lang yung aking Baka may tanong kayo. Magtanong kayo ha. Baka meron kayong hindi naintindihan. Inaasahan ko na naiintindihan nyo. Eh di, kaya nyo na mag-report kahit hindi ako magtanong. Pero itong video na to, ilalagay ko to sa YouTube. Naka ano naman tayo, naka-record. Wala namang nanonood sa akin eh. Kayo lang eh. Oh, alas 7 pa lang ha. Hanggang alas 8 tayo. Share screen ko. Iyan ko pala muna, ma'am. Ma'am, iyan ko pala muna to kasi mabibitin tayo dun sa enclosure eh. Pasok ulit tayo bago dun sa akin naman. Ano ma'am? I-end ko muna ito tapos doon tayo pumasok ulit sa akin kasi magbabibitin tayo dito eh. Kung ilang minuto to eh. Pasok ulit tayo ng bago. Sige, sige. Sige, pasok. Doon na lang sa akin yung ginawa ko. Pwede na tayo pumasok doon.